May mga bagay sa mundo na nangyayari na hindi mo inaasahan. Basta nangyayari na lang ang lahat. Minsan, nakakasorpresa ang kinahihinatnan ng mga bagay-bagay sa buhay natin. Pero ang mahalaga naman sa lahat ng ito ay masaya ka sa sitwasyon na kinalalagyan mo, hindi ba? Dear Mama Mia, my girlfriend and I broke up. Actually, siya ang nakipaghiwalay sa akin. Napakalaking bagay yun para sa akin, Mama Mia, dahil masyado nang malalim ang pinagsamahan naming dalawa at matagal-tagal na rin ang naging relasyon namin. Buti na nga lang, Mama Mia, at naiisip ko na hindi ko naman siguro kawalan ang pagkawala ng girlfriend ko sa akin. Mama Mia, just call me Vanjo. At ang girlfriend ko ay itago na lang natin sa pangalang Stacy. Kahit pa masasabi ko, Mama Mia, na medyo naging okay naman ako simula nung magkahiwalay kaming dalawa, pero hindi ko pa rin maikakaila na nasaktan ako sa naging hiwalayan namin. Pero Mama Mia, pinilit ko talaga ang sarili ko na makapag-move on mula sa lahat ng sakit na pinagdaanan ko sa kanya. Ang breakup naming dalawa ni Stacy ay basta na lang nangyari. Actually, hindi ko nga inasahan na magiging ganon ang lahat between sa aming dalawa. Pero Mama Mia, wala na talaga. Wala nang spark at mukhang wala na talagang chance na maibabalik pa namin sa dati ang aming relasyon. Kaya naman nagkasundo na lang kaming dalawa, Mama Mia, na doon na lang tapusin ang lahat sa amin. Hanggang sa nagdesisyon na siya na umalis na sa bahay ko. Mama Mia, 1 year pa lang ang relationship namin nung naisipan namin ni Stacy na mag-live-in na. Actually, magdadalawang taon na kaming magka-live-in. Kaya naman marami siyang mga bagay at mga gamit na nasa bahay ko. Mga gamit, Mama Mia, na naiwan niya nung umalis siya. Actually, nakiusap siya sa akin na kung pwede ay bantayan ko na lang muna at dun na lang muna ang mga gamit niya sa akin hanggang sa makahanap na siya ng disenteng lugar na kanyang pagsistayhan ng matagal. Of course, Mama Mia, hindi naman ako pusong bato kaya pumayag ako sa request sa akin ng ex-girlfriend ko. Wala naman kasing mali siya between us matapos ang aming relasyon dalawa. Pero Mama Mia, hindi ko alam na makakapahirap pala sa akin at makakabagal pala ng aking pag-move on nung nakikita ko pang mga gamit ni Stacy sa bahay ko. Of course, Mama Mia, medyo hassle na rin sa part ko yun, lalong-lalo na kapag nakikita ko ang mga gamit na palagi niyang ginagamit nung kami pang dalawa. Ang dami-dami pa niyang bagay na naiwan sa apartment ko. Hanggang sa lumipas na lang ang mga araw, naging mga linggo at naging mga buwan na hindi pa rin nagparamdam si Stacy sa akin kung kailan niya ba kukunin ang kaniyang mga gamit na naiwan. Mama Mia, sa totoo lang, naiisip ko ngayon na siguro napakabait ko lang talagang ex-boyfriend. Ang gusto ko kasi, Mama Mia, ay maging komportable muna si Stacy sa bagong bahay na kanyang titirhan. And because of that, I ended up looking after her things for about 6 months, Mama Mia. Hanggang sa nabalitaan ko na lang na nagkaroon na ng bagong boyfriend itong si Stacy at magka-live-in na silang dalawa. At nung nagka-live-in na silang dalawa, Mama Mia, ay sa wakas naisipan na niya akong tawagan and gusto niya na dalhin ko sa kanya ang mga gamit niya. Gusto niya na i-deliver ko pa sa kanya at sa bahay ng boyfriend niya
ang kanyang mga gamit ngayong weekend kung kailan ay wala silang dalawa dahil may weekend getaway sila. Hindi ko alam, Mama Mia, kung bakit hindi ko nasabi sa kanya kung gaano ka-awkward yun para sa akin. Kung gaano ka-messed up yun para sa sarili ko na naging ex-boyfriend naman niya. Feeling ko talaga noon, Mama Mia, ay ginamit lang ako ni Stacy. Actually, Mama Mia, kaya ako rin nasabi na ginamit lang ako ni Stacy ay dahil nalaman ko mula sa common friend namin na ang bago niya palang boyfriend ay ex-boyfriend na niya bago pa maging kami. Hindi ko alam, Mama Mia, pero naiisip ko na baka nga nag-cheat sa akin si Stacy. Nga, Mama Mia, may nangyayari na sa kanila habang kami pang dalawa. Alam mo ba yung pakiramdam, Mama Mia, na naitatanong ko sa sarili ko kung talaga bang minahal ako ni Stacy o sadyang hindi niya talaga ako minahal at naging panakipbutas lang ako sa mga taon na hindi sila nagkikita ng ex-boyfriend niya. Alam mo, Mama Mia, nung umpisa ng aming paghihiwalay ni Stacy ay hindi naman ako nakaramdam ng sobrang sakit. Oo, may kirot pero hindi grabe. Pero nung malaman ko mula sa common friend namin na ex-boyfriend pala niya ang kanyang bagong ka-live-in, ay doon nag-sink in sa akin ang lahat ng sakit. Alam mo yung pakiramdam na hindi ka na sure kung talaga bang minahal ka niya o sadyang ginamit ka lang niya talaga mula umpisa. Tapos ngayon ang gusto pa niya ay i-deliver ko sa kanilang bahay ang kanyang mga gamit. Hindi ko alam kung saan siya kumukuha ng kapal ng mukha para gawin sa akin ang mga bagay na yon. Hanggang isang araw, Mama Mia, out of the blue, ay nag-text sa akin ng mommy ni Stacy. Mama Mia, humihingi siya sa akin ng pasensya. Sabi niya, alam daw niya kung gaano kasakit sa akin ang lahat. At Mama Mia, nahihiya raw siya sa inasal ng kanyang anak sa akin. Nag-offer pa siya, Mama Mia, na siya na lang daw ang kukuha ng mga bagay at mga gamit na naiwan ni Stacy sa apartment ko. Sabi pa niya ay magdadrive siya papunta sa place ko and siya mismo ang kukuha ng mga bagay na iniwan sa akin ng ex-girlfriend ko. Mama Mia, nung tignan ko ang mga gamit ni Stacy sa loob ng apartment ko, alam ko sa sarili ko na hindi yun kakayanin ng kanyang ina na mag-isang buhatin lahat. Kaya naman, nag-offer na rin ako na tulungan siya. Nung araw na yun ay hindi na lang ako pumasok sa trabaho. Inantay ko na lang siya sa bahay ko para tulungan ko siyang kunin ang lahat ng mga gamit ng ex-girlfriend ko para nang sa ganon ay tuluyan na akong makamove on sa buhay ko. Mama Mia, itong mother ng ex-girlfriend ko ay matagal ko na naman nang na-meet. Actually, ilang beses na rin kaming nag-meet dalawa bago pa kami mag-break ni Stacy. Ang mother ni ex-Stacy, Mama Mia, ay parang ate lang niya. Hindi ako nagbibiro. Siguro nga ay dahil 18 years old lang ang mommy niya nung ipinanganak si Stacy. Bunga kasi si Stacy ng isang teenage pregnancy. Kaya naman, Mama Mia, kung titignan mo silang dalawa ay para lang talagang si Stacy ang nakikita ko pero pinatanda lang ng konti. At nung una ko ngang na-meet ang mommy niya ay naiisip ko, Mama Mia, na manang-mana nga talaga si Stacy sa kanya. Mama Mia, masasabi kong kahit sa edad ng mommy ni Stacy ay hindi mo pa rin mahahalata ang kanyang edad sa kanyang itsura. Maganda ang mommy niya, katulad rin ng ex-girlfriend ko na maganda. Sa totoo lang ay matagal ko nang nakikita ang malaking pagkakapareho nilang dalawa.
At Mama Mia, thankful naman ako sa mami ni Stacy dahil nung kami pang dalawa ni Stacy ay hindi naman siya nagpakita sa akin na hindi niya ako gusto. Oo, hindi kami super super close pero hindi rin naman kami awkward sa isa't isa. At alam ko naman na wala siyang masamang tinapay para sa akin. At ganun din ako sa kanya. At nung dumating na nga siya sa apartment ko para kunin ang mga bagay na iniwan sa akin ng kanyang anak, ay tinulungan ko na siya, Mama Mia. Actually, nung una pa, Mama Mia, nang una kaming magkakilala, ay may mga araw din na tinatawagan niya ako para sa mga gawaing panlalaki sa bahay niya. Mag-isa lang kasi sa buhay ang mami ni Stacy. Hindi na kasi nasundan pa si Stacy, Mama Mia, dahil naghiwalay rin ang kaniyang mga magulang. Hindi na nag-asawa pang muli ang kaniyang ina matapos nitong maghiwalay sa kaniyang ama. Kaya naman, Mama Mia, siguro kaya rin ganun kaganda ang mami ni Stacy ay dahil wala itong lalaki na nagbibigay ng stress sa kanya. At nung kami pang dalawa ni Stacy, kung minsan ay dumadalaw kami sa bahay ng mami niya para tulungan siya sa mga gawaing panlalaki. Tulad na lamang ng pagre-repair ng mga sirang bagay sa kanyang bahay. Tulad na rin ng pagpapalit ng ilaw at sa tubero, Mama Mia, na kailangan niya sa kanyang banyo. Hindi ko masasabi na close kami, sabi ko nga kanina. Pero masasabi ko naman na disente kami sa isa't isa. Hanggang sa nung araw na yun na dumating siya sa apartment ko para kunin ang mga bagay na iniwan sa akin ni Stacy, ay masasabi ko na disente pa rin kami sa isa't isa, Mama Mia. Pero hindi ko alam kung bakit hindi naging awkward sa amin na kaming dalawa na lang ang nag-uusap habang tinutulungan ko siyang kunin ang mga gamit ng kanyang anak. Mama Mia, bago pa namin simulan ang paghahakot ng mga gamit ni Stacy, ay uminom muna kaming dalawa. Alam ko kasi, Mama Mia, na occasional drinker din ang mommy ni Stacy. Actually, cool siyang mommy. Hindi siya katulad ng iba na maraming bawal. Ang sabi nga ni Stacy sa akin noon ay ang mommy daw niya ang nag-i-encourage sa kanya na subukang makipagrelasyon at huwag munang magkaroon ng seryosong relasyon lalo na't hindi pa niya nakikilala ang kanyang sarili. Isa raw yun sa mga pagsisisi ng mommy ni Stacy dahil maaga siyang nagpabuntis sa ama ni Stacy. Ayaw niyang maranasan ng kanyang anak ang ganon. Kaya naman ang in-advise niya kay Stacy, Mama Mia, ay i-enjoy ang pagkadalaga nito. Hindi rin siya naging tutol nung magdesisyon kaming dalawa ni Stacy na mag-live-in. Binibigyan niya ng kalayaan ang kanyang anak nang sa ganon ay alam nito kung ano ang gagawin sa kanyang buhay. Mama Mia, habang nakikita ko ang mommy ni Stacy na nagliligpit ng kanyang mga gamit, ay naiisip ko, Mama Mia, na ang gago pala talaga ng daddy ni Stacy. Dahil hindi niya nakikita kung anong klasing babae ang kanyang pinakawalan. Habang nag-iinom kami, Mama Mia, ay masasabi ko na meron kaming mga bagay na may pagkakapareho kami sa isa't isa. May mga ugali na pareho kami. Actually, marami nga kaming napag-usapan, hindi lang tungkol sa akin at sa kanyang anak. Marami siyang mga na-share sa akin, Mama Mia. Hanggang sa dumating sa punto na tinanong na niya ako kung may na-meet na raw ba akong bago. Kung may babae na raw ba akong ipapalit sa anak niya. Tinanong niya rin ako kung okay lang ba ako. And we talk about our feelings. Especially my feelings, Mama Mia. Ngayong alam ko na ex-boyfriend ni Stacy ang sinamahan niya. Actually, Mama Mia, ang sabi ko sa kanya ay hindi ko alam kung matagal na ba akong niloloko ni Stacy. Pero siguro hindi na rin yun mahalaga kung malaman ko pa yun. Mas mabuti na nga siguro na hindi ko alam kung niloko man niya ako o hindi.
Ang importante na lang sa akin ngayon ay maialis sa bahay ko ang lahat ng mga gamit niya nang sa ganun ay tuluyan na akong makamove on. Mama Mia, nung nakita niya na medyo nalungkot ako, ay nag-umpisa siyang kunin ang mga magagaan na bagay na gamit ni Stacy. Ipinasok niya yon sa mga kahon na dala niya at inisa-isa niya yung dalhin sa kanyang kotse. Hindi ko naman maatim na tignan lang siya habang ginagawa niya yung mag-isa. Kaya naman tinulungan ko siya. Medyo weirdo para sa akin ang bagay na yon, Mama Mia. Actually, nagtatawanan pa nga kami. Ang dami-dami naming pinag-usapan habang busy kaming dalawa sa paghahakot ng mga gamit pababa sa apartment ko patungo sa kanyang sasakyan. Ang apartment ko kasi, Mama Mia, ay 2-story. Nasa taas ang mga gamit ni Stacy kaya medyo mahirap talagang kunin yon at ilagay sa sasakyan niya. Dahan-dahan lang ang naging pagkilos namin dahil alam namin, Mama Mia, na isang pagkakamali lang ay pwede kaming madisgrasya sa may hagdanan. Hanggang sa napuno na namin ang kotse niya. Kaya naman nag-offer na ako, Mama Mia, na gamitin na rin namin ang pickup truck ko nang sa ganon ay isang balikan lang ang pagkuha ng mga gamit ng ex-girlfriend ko. Hanggang sa nailagay na nga namin ang lahat ng gamit ni Stacy sa dalawang sasakyan. Sa sedan car ng mami niya at sa pickup truck ko. Mama Mia, nag-offer na rin ako sa kanya na ihatid siya. Actually, nag-convoy na lang kami papunta sa kanyang bahay, dala-dala ang mga gamit ng ex-girlfriend ko. Medyo malayo ang bahay niya sa bahay ko, Mama Mia. Kung walang traffic, ay aabuti ng 40-minute drive. At kung may traffic pa, mamalasin ka, siguro aabot ng 1.5 oras. Hindi ko kasi alam kung bakit doon naisipan ng mami ni Stacy na manirahan. Ang bahay niya, Mama Mia, ay nasa may bundok ng bahagi ng lugar namin. Wala pa siyang gaanong mga kapitbahay, kaya naman nakakatakot kung iisipin mo. Nung dumating kami sa bahay niya dahil sa tagal ng biyahe namin, ay pareho na kaming gutom na gutom. After kong inilabas at binaba ang lahat ng mga gamit mula sa aming mga sasakyan, ay madilim na yun, Mama Mia, kaya naman nag-invite na lang siya na ipagluluto niya ako ng makakain. Hindi na rin ako tumanggi pa, Mama Mia, dahil gutom na rin talaga ako. Ayokong mag-drive ng gutom. Ayokong abutan ng sobrang gutom sa daan tapos mata-traffic pa ako dahil alam ko na mababad trip talaga ako pag nangyari yon. Mama Mia, pinagluto niya ako ng napakasarap na putahe. Home cook. Matagal-tagal ko na rin hindi natitikman ang home cook, Mama Mia, dahil hindi naman ako marunong magluto. Huli akong nakakain ng pagkaing bahay ay nung kami pang dalawa ni Stacy. Mag-iisang taon na rin yun, Mama Mia. At habang nagluluto ang mami niya ay umiinom din kaming dalawa. Pinagpatuloy namin ang naudlot naming inuman doon sa bahay ko. Siguro dala na rin ang espiritu ng alak kay naging playful na kami sa isa't isa. Marami na kaming napag-uusapan. Iba't ibang mga bagay. Hanggang sa naisipan niya, Mama Mia, napatayin ang ilaw sa may kusina at tanging kandila lang ang magsisilbi naming tanglaw. Ang sabi niya mas maganda raw yun, nang sa ganon ay hindi namin makita ang awkwardness sa isa't isa. Ayaw niya raw kasi ng masyadong maliwanag na bahay. Doon ko naisip, Mama Mia, na may pagkakaiba rin pala talaga sila ni Stacy. Si Stacy kasi gusto ng maliwanag na maliwanag ang buong bahay. Habang siya naman ay gusto na may pagka-dim light lang ito. Pagkatapos naming kumain, Mama Mia, aalis na sana ako pero ang sabi niya hintayin ko raw siya sa may labas.
Nasa sala ako noon at nanonood ng TV nang pumasok siya, Mama Mia, at ang sabi niya ay magsa-shower muna siya. Nanonood lang ako ng TV at wala namang mali siya sa akin ang sinabi niya. Hanggang sa makalipas ang ilang minuto ay tinawag niya ako papunta sa shower. Ang sabi niya kasi ay naiwan niya ang towel niya sa may kwarto. Pinaliwanag niya sa akin kung saan nakalagay ang towel niya, Mama Mia, at agad naman akong nakahanap ng isang towel. Pero hindi ko inaasahan ang mga sumunod na nangyari. Mama Mia, sabi niya ay lumapit raw ako. Awkward ako nung binuksan ko ang pinto ng kanilang CR. Nagtatanong ako kung saan ko ba iiwan yung towel, kung sa may doorknob ba. Pero ang sabi niya sa akin ay pumasok lang daw ako. Mama Mia, inignore niya lang ang concern ko kung saan ko ilalagay yung towel. Palagi niya akong pinipilit na pumasok na lang. Hindi ko rin alam kung bakit ako pumayag sa sinabi niyang pumasok ako sa loob ng shower. Mama Mia, halos hindi ako makahinga. Hindi ko maramdaman na normal ang tibok ng puso ko nung pinihit ko na ang doorknob at pumasok na ako sa loob. Hindi ko alam kung ano ang i-expect ko, Mama Mia. Pero aaminin ko sa'yo na napuno ako ng excitement at takot. Hindi ko alam kung tama ba ang basa ko sa mga ginagawa niya. Tama ba ang basa ko na gusto niyang makita ko siyang nakahubad? O talagang inosente lang ang paghingi niya sa akin ng towel at walang mali siya yon? Pero kung ano pa man yun, Mama Mia, ay hindi ko na masyado pang pinag-isipan. Pumasok na ako sa loob ng shower room. Andoon siya. Nakatayo sa tapat ng shower. Basang-basa ang kanyang buong katawan. Nung makita niya ako ay ngumiti siya, Mama Mia, at nagsimula siyang magsalita as if ba na normal lang sa kanyang mga nangyayari. Na normal lang na makita ko ang hubad niyang katawan. Hindi ko maitago ang pagkabigla ko, Mama Mia. Pero aaminin ko na kahit sa edad niya ay napakaganda pa rin niya habang nakahubad. Masasabi kong perpekto ang katawan niya. Mama Mia, pinilit ko ang sarili ko na huwag tumitig sa kanya pero napaka-imposibleng gawin yon. At hindi ko rin maipagkakaila, Mama Mia, na nat-turn on ako sa nakikita ko sa kanya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at sabihin yun sa kanya, Mama Mia. Pagkatapos kong sabihin sa kanya na nat-turn on ako sa nakikita ko, ay nagbago ang lahat. Nung titigan ko ang kanyang mga mata, Mama Mia, ay para bang napuno iyon ng pagnanasa. At kung kanina ay friendly vibe lang ang meron sa aming dalawa, ngayon ay kakaiba na ang atraksyon ko sa kanya. May tensyon na sa aming dalawa at alam na alam ko, Mama Mia, na sexual tension yon. Hindi na ako nag-atubili at pumasok na ako sa loob ng shower kasama siya. Nilapitan niya ako, Mama Mia, and hindi na rin ako nag-atubili na tanggalin ang lahat ng suot ko. Wala akong itinirang saplot ko at tumapat na rin ako sa shower para mabasa kasama siya. Medyo tumatawa pa kami na may slight awkwardness hanggang sa nagsimula na kaming mag-make-out dalawa. Mama Mia, hindi ko maipagkakaila na sobra talagang excitement na nararamdaman ko. Habang nagme-make out kami ay kumuha siya ng isang liquid soap na alam kong mamahalin. Mabango yun, Mama Mia, pero hindi matapang ang amoy.
Sinabon niya ang buo kong katawan. Hindi ko alam pero mas lalo akong ginanahan sa kanyang ginawa. Weirdo dahil never kong na-imagine na mangyayari sa akin to kasama pa ang nanay ng ex-girlfriend ko. Weirdo na nakikita ko ang hubad niyang katawan. Ang lahat ng kanyang mga masiselang bahagi ng kanyang katawan ay nakikita ko. And my God, Mama Mia, sobrang sexy pa rin niya talaga. Hindi ko akalain na nasa shower ako ngayon at nagmi-make out kasama ang nanay ni Stacy. Mama Mia, ayokong matapos ang gabing yon. Gusto ko nandun lang kaming dalawa sa shower. Para bang napaka-perpekto ng lahat. Sa sobrang perpekto ay alam mo na hindi dapat ito nangyayari. Pero Mama Mia, napakasarap din ng mga nangyayari. Napakasarap na hindi ko na kayang itigil pa. Na hindi ko kayang magkamali dahil baka tumigil siya at mawala ang lahat ng sarap na nararamdaman ko. Nagtagal pa kaming dalawa sa loob ng shower. Momol-momol lang, hawakan ng katawan ng isa't isa. Sinabunan niya ako at sinabon ko rin siya. Sinampo ko ang buhok niya, binigyan ko ng conditioner at ganun din ang ginawa niya sa akin. Napakalamig ng tubig na lumalabas sa shower nila pero napakainit naman ng mga katawan naming dalawa. Mama Mia, hindi ko alam pero natutupok ng init namin ang lamig na nanggagaling sa loob ng shower na yon. Para bang napaka-romantic ng dating sa akin habang nagsha-shower kaming dalawa. Alam ko, Mama Mia, na wala ni isa sa aming dalawa ang gustong tumigil. Alam mo ba yung kasabihan na it felt so right and yet so wrong at the same time? Ganon na ganon ang nararamdaman ko noon. Hanggang sa siguro ay nangalay na rin ang mga paa namin kaya naman ay umalis na kami sa shower at pumunta kami straight sa kanyang kama. Noon ay nahiga kaming dalawa, parehong hubot-hubad. Mama Mia, she complimented my body. She complimented me. Bagay na kailanman ay hindi nagawa sa akin ni Stacy. Ang sabi niya, napakagwapo ko raw. Ang sabi niya, perpekto raw ang katawan ko. Alam na alam ko, Mama Mia, na gustong gusto niya ako. At dahil sa nararamdaman ko na kung gaano niya ako kagusto, ay ipinakita ko rin sa kanya, Mama Mia, na gustong gusto ko siya. Na para bang siya na lang ang babaeng nag-iisa sa buong mundo. Ginawa ko ang lahat ng ginawa niya sa akin. Nung pinuri niya ako at ang katawan ko, ay binigay ko rin ang parehong pagpupuri sa kanya. Sinabi ko sa kanya kung gaano siya kaganda. Kung gaano siya kaganda, lalong-lalo na nang wala siyang saplot. We made out for ages before I began touching her body. Hanggang sa yun na nga, Mama Mia, may nangyari na sa aming dalawa. Alam mo ba, Mama Mia, hindi naman siyang first na babaeng naikama ko. Marami na akong babaeng nadala sa kama, pero the moment I spent with her was magical. Ibang-iba sa lahat ng naramdaman ko sa ibang mga babae. Hindi ko alam kung bakit sa isang babaeng mas matanda pa sa akin ng halos 18 taon, ko naramdaman ang kakaibang init at kakaibang klase ng pagniniig. Para bang ayoko nang matapos ang mga sandaling yon. Slowly, ganun ko ilarawan kung papaano namin ninamnam ang katawan ng isa't isa. Actually, Mama Mia, siya lang ang natatanging babaeng nakapagbigay ng goosebumps sa akin.
Halos nanginig ang buo kong katawan, Mama Mia, habang may nangyayari sa aming dalawa. Kakaiba ang naramdaman ko. Kakaibang klase ng ligaya ang pinaramdam sa akin ng nanay ng ex-girlfriend ko. At dahil nag-enjoy talaga ako na kasama siya, Mama Mia, ay nanatili pa ako doon buong gabi. Matapos ang relasyon naming dalawa ni Stacy ay hindi pa ako nagkaroon ng panibagong karanasan sa pagtatalik. Si Stacy ang huling babaeng nakatalik ko. At ngayon naman ay nakikipagtalik ako sa kanyang ina. Alam mo, Mama Mia, napakagaan at napakaganda sa pakiramdam na may kakadol ka, may yumayakap at may humahaplos sa'yo at may kasex ka, lalong-lalo na kung ilang buwan na simula nung may huling nangyari sa akin. Alam ko kung gaano ka-special sa akin yon, ay mas espesyal pa rin ang nararamdaman niya. Ang sabi niya sa akin, Mama Mia, ay napakatagal na panahon na raw simula nung magkaroon siya ng kaniig. Hindi man ang daddy ni Stacy ang huling lalaking nakaniig niya, Mama Mia, pero batang-bata pa raw si Stacy nung mangyari yon. Siguro halos magsasampung taon na rin mula nung huli siyang makipag-sex. Mama Mia, nakatulog kaming dalawa ng magkayakap matapos naming paulit-ulit na pinagsaluhan ng gabi. Nagising na lang ako sa bango ng kanyang iniluluto. Pinaglutuan niya ako ng breakfast. Mama Mia, napakakumpleto ng breakfast na yon. She spoiled me with so much choice. May longganisa, may corned beef, may tusino, may itlog, may tuyo at may daing pa. After naming kumain ay umakyat kami ulit sa taas and nag-shower agad ulit kaming dalawa. At doon sa shower, Mama Mia, ay nangyari na naman ang nangyari kagabi. Napaka-intimate namin. Matapos naming mag-shower ay bumalik kami agad sa kaniyang kama na hindi pa namin naaayos mula nung nagtalik kami nung nakaraang gabi. Sa totoo lang, Mama Mia, ay mas naging wild pa siya ngayon kumpara kagabi. Sa tingin ko nga, sa lakas ng kaniyang mga ungol ay parang magigising na ang buong barangay. Hindi ko alam, pero we couldn't keep our hands off of one another. Pagkatapos na may nangyari sa amin ay umalis ako sa bahay niya at bumalik ako sa apartment ko para kumuha ng mga damit at nag-decide pa ako, Mama Mia, na magstay sa place niya ng one more night. Para bang nagayuma niya ako, Mama Mia. Pero hindi ako nagko-complain dahil pakiramdam ko naman ay nagiging maligaya at masaya ako sa piling niya. Pagkatapos ng gabi na yon, Mama Mia, nung makabalik na ako, ay tinanong ko siya, Mama Mia, kung ayos lang ba na magpabalik-balik ako sa bahay niya. At yun na nga ang nangyari. Ilang beses din akong nakatulog sa bahay niya. At habang dumadaan ang mga araw at linggo, ay siya rin, Mama Mia, ay pumupunta rin sa apartment ko at doon namin pinagsasaluhan ang aming mga katawan. Masasabi ko, Mama Mia, na para kaming nagkaroon ng instant relationship kahit wala naman kaming pinag-uusapan. Hanggang sa isang araw matapos naming magniig, habang nagka-cuddle kami sa kama ko, Mama Mia, ay tinanong niya kung ano ba daw talaga ang gusto ko sa aming dalawa. Sabi niya, Mama Mia, if ang gusto ko lang daw ay ganito lang ang setup namin at walang relasyon, ay okay lang din naman daw sa kanya. Pero ang gusto niya raw ay malaman kung saan ba siya dapat lulugar sa buhay ko. After naming paulit-ulit na pinagsaluhan ang mainit naming karanasan. Mama Mia, sinabi ko sa kanyang totoo.
Sinabi ko na first time kong maka-experience ng ganoong klaseng pagniniig at ganoong klaseng satisfaction sa isang babae. I told her that I thought she was really hot. I had a really good time with her and I'd love to do it again and again. Sinabi ko rin sa kanya, Mama Mia, na gusto kong makita kung saan kami dadalhin sa aming ginagawa. Mama Mia, ang sabi niya sa akin ay kung pwede raw ay isekreto muna namin ang lahat sa aming dalawa. Ang sabi ko, Mama Mia, ay hindi ko naman plinano na isikreto siya dahil proud naman ako na may nangyayari sa aming dalawa. Nakita ko kung gaano siya sumaya sa sinabi ko dahil bigla na lang niya akong hinalikan at bigla naman siyang pumatong sa akin. Doon, Mama Mia, ay nagkaroon na kami ng proper na relasyon ng ina ng ex-girlfriend ko. I know na ang relasyon namin ay posible na makasira ng kanilang pamilya. I know na posibleng magalit sa akin ng todo si Stacy if ever man na malaman niya kung ano ang meron sa aming dalawa ng mommy niya. Pero naisip ko noon, Mama Mia, na wala naman siguro nang pakialam si Stacy sa akin dahil hiwalay na naman kami. Wala naman siyang pakialam kung dinidate o nakikipagrelasyon ako sa mommy niya dahil single naman ang mommy niya. Hindi ko alam pero alam ko, Mama Mia, na para sa iba ay weird ang relasyon naming dalawa ng mommy ni Stacy. Pero para sa akin ay hindi ko alam kung weird ba yon. Hindi ko naman plinano ang lahat. Basta na lang nangyari. Sa totoo lang, Mama Mia, ay mas nag-e-enjoy at mas nasasarapan at naliligayahan ako sa piling ng mommy ni Stacy kaysa sa kanya nung kami pang dalawa. Para bang ang saya-saya ko sa piling niya. Wala yung mga pag-aaway na nararanasan ko kay Stacy. Mama Mia, honestly, ang mommy ni Stacy sa tingin ko ay mas better person kaysa sa kanya. And apart from that, mas magaling din sa kama ang mommy ni Stacy kaysa sa kanya. Hanggang ngayon, Mama Mia, ay nagkikita pa rin kaming dalawa at may relasyon pa rin kaming dalawa ng mommy ng ex ko. Hindi ko alam kung hanggang saan at hanggang kailan magiging ganito ang sitwasyon naming dalawa. Mama Mia, kung tatanungin niya ako kung mahal ko na ba ang mommy ni Stacy, ay hindi ko rin po kayo masasagot ng diretso. Dahil maski ako sa sarili ko, Mama Mia, ay hindi ko pa rin alam kung ano ba talaga ang nararamdaman ko para sa kanya. Pero Mama Mia, isa lang ang alam ko. Sa bawat pagkakataon na may nangyayari sa aming dalawa, ay masaya ako, kontento ako, satisfied ako. At isa pa, Mama Mia, hindi ko rin alam, pero palagi kong hinahanap-hanap ang init ng katawan ng mommy ni Stacy. Hindi ko alam kung nakikita ko lang ba sa kanya si Stacy dahil ang sabi ko nga kanina ay magkapareho silang dalawa ng itsura maliban na lang sa pagkatanda. Mama Mia, hanggang ngayon ay iniisip ko pa rin kung ano kaya ang magiging reaksyon ni Stacy once malaman niya na dinidate at niyayari ko ang mommy niya. Siguro para sa iba, Mama Mia, ay simple lang ang problema ko. Pero para sa akin ay hindi ko alam kung papaano ko haharapin ang consequences nito sakali mang magalit nga si Stacy sa amin. Sa ngayon, Mama Mia, ay tinatanong ako ng mga kaibigan ko kung nakikipag-date na raw ba ako matapos ng relasyon namin ni Stacy. Ang sabi ko, I'm seeing someone. Palagi nila akong kinukulit na ipakilala sa kanila kung sino ang bagong babaeng napupusuan ko.
Nakikita raw kasi nila ang kakaibang glow ko, Mama Mia. Pero hindi ko alam kung sasabihin ko ba sa kanila. Alam ko kasi, Mama Mia, na meron at meron silang masasabi dahil unang-una ay nanay siya ng ex ko. Pangalawa ay napakalaki ng agwat ng edad naming dalawa. Sa ngayon, siguro, Mama Mia, i-enjoy ko muna kung anong meron sa aming dalawa. I-enjoy ko muna ang katawan namin, ang aming mga pinaggagawa at ang maiinit naming gabi na pinagsasaluhan sa halos araw-araw. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pagbabasa mo nitong sulat ko. Naway marami pa rin na mai-inspire sa inyo na magsulat ng kani-kanilang sariling kwento, Mama Mia. At kung marami man sa mga tagapakinig ninyo ang huhusgahan kung ano man ang meron sa amin ng nanay ng ex ko, ay wala na akong pakialam, Mama Mia. Ang importante sa akin ngayon ay ang makasama ko siya. Lubos na gumagalang, Vanjo. Vanjo, I don't see anything wrong sa relasyon mo sa nanay ng ex-girlfriend mo. It's just that, siguro karapatan ng ni Stacy na malaman kung ano ang meron sa inyong dalawa ng nanay niya kasi nga nanay niya ang pinag-uusapan natin dito. Pero kung tatanungin mo ko kung makakaapekto ba sa inyong dalawa si Stacy, ay nasa sa inyo yon. Pero kung legality ang pag-uusapan natin ay okay lang naman siguro. Ex mo na naman si Stacy. Isa pa siyang nakipaghiwalay sa'yo. Isa pa, hindi natin alam kung sadyang niloko ka ba talaga niya dahil bumalik siya sa ex niya o sadyang na fall out of love lang talaga siya sa'yo at na-realize niya na mas mahal pa rin niya yung ex-boyfriend niya. Either way, isa lang ang masasabi ko. Para maging malaya kayong dalawa ng nanay ni Stacy, ay dapat sana sabihin nyo na sa kanyang totoo. Mas mabuti siguro kung sa inyo o sa nanay niya manggaling kung ano mang meron sa inyong dalawa kaysa sa ibang tao pa. Baka dahil doon ay mas matanggap ni Stacy ang sitwasyon ninyong tatlo. Maraming salamat, Vanjo, sa pag-share mo ng storya mo dito sa ating programa. At kung ikaw na nakikinig ngayon ay nagustuhan ang kwento ng buhay ni Vanjo, huwag mong kalimutan na i-like at i-share ang kanyang video at huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel, mag-click sa notification bell para lagi kayong updated sa bawat video na ating i-upload at huwag nyo rin kalimutan na mag-invite ng inyong mga kaibigan na baka may storya sila ng sarili nilang buhay na gusto nilang i-share dito sa ating programa. Ipag-email nyo lang po sila sa mamamiacdo0317@gmail.com. Maraming salamat po sa araw-araw nyong pakikinig at panonood dito sa ating video. Maraming salamat at binibigyan nyo ng oras itong ating munting YouTube channel. Ako po ang inyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.